kapatid na pahinga na ngayon. Kasi nakikita mo yung isa mong kapatid, nakikita mo yung ginagawa, at nakalungkot kasi ako mga kapatid, personally nalilungkot po talaga ako sa nangyayari po sa aming tahanan. No, kasi nung Tuesday, muntik na akong magkasala, muntik ko nang masuntok sa mukha yung kapatid kong panganay. Ayun po, nakakalungkot talaga kasi kahit anong magandang ipakita mo sa kanya, kabutihan, paggalang, kaya lang talagang may mga tao talaga, sabi nga ni David, may mga tao talagang mahirap kasamahan sa buhay. Mahirap po talaga. Muntik na akong makasuntok, muntik na akong makapagmura ng Tuesday ng gabi. Pero salamat sa Diyos kasi ng mga panahon naman yon, kahit galit na ako, napigilan ko pa rin yung kamay ko sa kapatid kong panganay. Nga lasing, nagwawala, inaaway lahat ng mga tao sa bahay. No? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nalulungkot ako para sa amin pong kapatid. Kasi sa mga nakita ko, sa mga narinig ko sa kanya, talagang puro ikamamatay yung mga sinasabi. Talagang kung ako nga lang, sabi ko nga, iniisip ko, maigi na lang, kunin na lang sa ng Lord eh. Baka kasi yung mga anak niya, may pag-asa pa eh. Diba? Yung mga anak niya may pag-asa pa eh. Pero siya parang sa tingin ko wala na siyang pag-asa. Parang ayaw niya na talaga magbago eh. Kaya sa tatay ko, umaasa pa ako noon eh. Talagang nakita ko may pag-asa pa eh. Pero may kapatid kong panganay namin, parang nakita ko talaga ng mga panahon na yun, wala talagang nakitang pag-asa na magbago eh. Kahit anong kausapin mong maayos, malumanay, wala talaga. Talagang nilalabanan niya yung salita ng Diyos. Kahit ako, inaamin ko, nahawa talaga ako sa kanya sa mga sinabi niya. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talaga eh, hindi niloob na masaktan ko yung kapatid. Kasi siguro kung nakasakit ako nun, baka, kasi sabi ko nga sa mga pamangkin ko, yung sana niya, ako kung nagawa kong na dumampi yung kamao ko sa mukha niya, sunod-sunod na yun, hindi ko natitigilan yun. Buti naman, binigyan pa ako ng pagkakataon na makapagpigil yung mga panahon. Kahit na galit na talaga ako. Sabi ko kasi sa kanya, binabalaan na kita ate, naaasar na talaga ako sa'yo. Kasi ako ganun ako sa'yo. Sinasabi ko rin yan kay Lisel, sa mga kapatid ko, pag nagbabala na ako, ibig sabihin talaga malapit na akong magyari. Pero thanks God kasi napigilan ko pa. At hindi ako nakapagmura. Napaganon ako eh. Napigilan ko pa. Kaya salamat sa Diyos sa mga panahon na yun. Kaya noong pagkataas na yun, sabi ko, nalanso ko, Lord, tulungan niyo po ako na payapain niyo rin kalooban ko. Sabi ko gano'n. Baka kasi magkasala ako. Baka salit na ako ang makaawat dito. Baka ako ang awatin niya eh. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Sabi nga namin sa inyo, pag-pray nyo rin kami. Kasi hindi naman ko mga lingkod na kasi hindi kami nakakagawa ng pagkakasala. Dumarating din po kami sa punto na nawawalan din kami ng control sa aming mga sarili. Okay? Kaya sabi ni Pablo, idalangin nyo kami sapagkat nag-aas din kami mabuhay ng kapayapaan. Okay po ba yan mga kapatid? So, palakpakan muna natin yung Diyos sa mga kapatid. At sana, dalangin nyo rin po pag uwi namin mamaya. Kasi, kasama nang uuwi yung mag-asawa. Kasi sabi niya, hindi pa raw sa tapos yung mag-asawa eh. So, sana loobin ng Diyos na bigyan po kami ng kapayapaan, matapos na yung problema sa bahay. Okay? So, ano po yung paksa natin nung nakarang Sunday? Kung natatandaan po natin, mga kapatid? Patrosin, no? Sa salitang Hebreo means
persuasion of ruling. So, panghihikayat para sa pagkasira o pagkagiba, pagkawasak. So, may mga tao talaga ganon. Nanghihikayat sila para makasira, no? Makigulo. Meron nga nangyayari yan eh. Hindi naman kapamilya, nakikigulo din eh. No? Nakikisali din sa away. So, may mga taong ganon na hindi sila para magkagulo. So, definitely, pag tayo, hindi tayo dapat, dapat persuasion of peace. Dapat ang mga Kristiyano ay peacemaker. Hindi yung manununtok. Okay. So, biyaya na ng Diyos, salamat naman. Kahit pinipilit natin na, kaya tama si Pablo, no? Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Talagang minsan talaga, pag inabot ka ng kawalan mo ng kapayapaan na din, talagang makakagawa ka ng pagkakamali. Tama po ba? So, kaya talagang kailangan talaga pray. No? Pinaka the best na dapat gawin ay manalangin. Okay? So, di ba nangyayari yun eh, di ba? Minsan nga, nanggahagis ng plato eh, no? Sa sobrang galit eh. Minsan nga, hinahagis, bangko. Di ba? Kaya nasisira yung naalala ko nung nasa bahay din kami, no? Bago lang kami alis sa Indangse, nagalit din ako noon. Sa sobrang galit ko, sinipa ko yung dingding. Wasak yung dingding eh. Buti, hindi nawasak yung pa ako eh. Okay? So, pray lang po tayo mga kapatid. At naniniwala naman tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay hindi pababayaan. Okay? Sa anumang problema, anumang pagsubok. Sabi nga, ang trigo, kahit hampasin ng hangin, ay nakatayo pa rin. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos ko mga kapatid. So, tayo, ang dapat ay maging peacemaker. Okay? So, lagi lang natin sasama sa panalangin yun. Okay? Para sa panibagong mensahe ng Diyos para sa umaga pong ito, sabi ko po palagi, keen listener. So, maging matamang makinig, no? Sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, isang tabi po muna natin yung mga problema natin sa buhay, bagamat nakakalungkot. So, itabi po muna natin mga kapatid. No, ano may mga problema natin, kalungkutan, kaya sabi nga ng Biblia, baka yung mga hirap at hapis na yan, at mga distraction na yan, yan yung tumangay sa atin. Di ba yung ipo-ipo, yung hirap at saka yung hapis. Iba kasi yung hirap at saka yung hapis eh. Yung hapis kasi yung emotion, yung nararamdaman natin, lalo na kapag nawawala yung mahal natin sa buhay, di po ba? Yung mga kalungkutan, yan, hapis yan. Pag tayo ay nadala niyan, ipo-ipo yun. So, dapat wag po tayong madala ng ipo-ipo. Okay? So, basahin natin uli ang Genesis 10:14. Pakibasa nga po, Sister Jessica. Make it clear and loud. Genesis 10:14. 10:14. Patruseo, Kaslu, at ng Kaftoreo, na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. So, maliban po sa anak ni Misraim na si Patrisil, sino pa po naging anak niya? Si Kaslo o si Kasluim. Kasi mababaw na sa akin po yun eh. No? Ang sabi po rito ay si Kasluim na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Okay? Yung salitang pangalang Kasluim o Kasluhim, from the Hebrew word, kaslokim. So, yun po ang sabi sa Hebreo, kaslokim. K-A-S L-U-C-H-I-Y-N. Kaslokim. Ang ibig sabihin po nun ay parang parang yung nangyari sa amin, parang ang tawag doon? Napapanahon. No? Ang ibig kong sabihin nun ay hope of life.
Hope of life. Hope, as in pag-asa. No? Pag-asa ng buhay. Ayun. Nakita ko pa naman kay Ate Nene, wala na pag-asa. Tingnan natin kung may pag-asa siya, mga kapatid, no? Tayo din, tingnan din natin kung nasan yung ating pag-asa. O kung tayo ba ay may pag-asa. At ano ang ating pag-asa. At sino bang inaasahan natin para tayo ay umasa? Tama? Naintindihan niyo ba yung mga tanong? Hindi. Mamaya na lang. Una, ano ang isang tanong na mahalaga na dapat ay nabibigyan natin ng kasagutan? Katulad ng sinabi ni Job sa 17:15 ng Job. Ang sabi po ay ganito. Ito yung isang tanong ni Patriarkang Job. Basa. Job 17:15. May pag-asa pa kaya ako? Sinong makapagsasabi na may pag-asa pa ako? Sabi sa mababaw na salin, patanong yan di ba? May pag-asa pa kaya ako? O pa ba ako? Tapos ano? Sino makapagsasabi na siya ay may pag-asa? Tanong yun diba? Sabi nga rito sa regular na salin na binabasa po natin, Job 17:15. Nasaan nga ang aking pag-asa? At tungkol sa aking pag-asa, sinong makakakita? So, ano tanong ni Job? Nasaan ang aking pag-asa? Sino ang makakakita nun? Mga kapatid. Dapat mabigyan natin ng katanungan yun. Tanong din ni Job yun No? May pag-asa pa kaya ako? Nasaan ang aking pag-asa? Sino makakakita? Sino makapagsasabi? Okay? O hanggang ngayon, kayo din, nagtatanong din kayo ng ganyan. Kahit na Kristiyano na kayo, nagtatanong ba kayo ng ganyan? Dapat, kung tutusin, hindi diba? Kasi Kristiyano na kayo diba? Dapat ang nagtatanong ng ganito, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Diba? Pero kung nakakilala ka na sa Diyos, definitely dapat alam mo na kung ano ang iyong pag-asa. Diba? Definitely dapat nakita mo na ang iyong pag-asa. Diba? Kasi pwede mo makita ang iyong pag-asa Diba? Dapat malinaw mong makita ang iyong pag-asa. At hindi mo na kailangan tanungin na nasaan ba ang aking pag-asa o kaya naman may pag-asa pa ba ako? Diba? Dapat nakita mo na yung malinaw yun sa sarili mo. Tama ba? Nico? Buti na talaga ako sa pangalan. Okay? So, tanong ni Job yun, dapat ganun din ba kaya tayo? Dapat tiyak natin ngayon kasi ang kahulugan ng kasalukuyan ay hopes of life, pag-asa ng buhay. Bakit po? Kasi may mga tao ang kanilang pag-asa nandito o narito. Sabi ni David sa awit 17:14, ganito po sabi niya. Napakadaling tanda na. Kanina ay 17:15, ngayon ay 17:14 na. Awit 17:14. Iligtas niyo ako sa mga taong ito na ang kinahuhumalingan ay ang mga bagay lamang ng sanlibutan. Sila'y parusahan nyo ng mga parusang sa kanila'y inyong inilaan, at ang mga anak nila ay inyong pahirapan, pati mga apo nila ay inyong ring paglaanan. Yung unang parte, medyo tama. Pero yung mga sumunod, hindi na. Okay? Sabi dito sa 17:14, sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon, sa mga tao ng sanglibutan, na ang bahagi nila ay nasa buhay na ito. Ano daw po sabi? Ang kanilang bahagi ay nasa buhay na ito. At ang tiyan nila
At ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan. Kanilang binubusog ang kanilang mga anak. At iniiwan nila ang natira sa kanilang pag-aari sa kanilang sanggol. Sa English. Basahin natin. With your hand from men, O Lord, from men of the world, who have their portion in this life. Ano ang kanilang portion? Ang kanilang bahagi ay nasa buhay na ito. And whose belly you fill with your hidden treasure. They are satisfied with children and leave the rest of their possession of their days. Satisfied na sila eh. No? Satisfied na sila kung anong meron sa kanila. Kasi ang kanilang bahagi ay nasa buhay na ito. Kaya ang ginagawa ng Diyos, dahil yun ang kanilang bahagi, dahil yun yung kinahuhumalay, kinahuhumalingan nila, di ba? Kinahuhumalingan, ang ginagawa ng Diyos, pinupuno na, no? Sinasatisfy na ng Diyos yung kanilang tiyan ng mga pag-aari o mga kayamanan. Kaya pag namatay sila, ang sabi, iniiwan nila yung kanilang pag-aari sa kanilang mga anak. Ganun naman talaga nangyayari, di ba? Pagka namatay sila, ipapasala nila yung kayamanan nila dun sa kanilang maiiwan na anak. Di ba? Kaya nga may mga anak, ipinanganak na, may ngipin ng ginto. Di ba? O yung sabi nga nila, may kutsarang ginto na sa bibig. Ibig sabihin, talagang mayaman na, hindi makakahawak ng palakol, hindi makakapag pawis lang yan. Di ba? Kasi mayaman eh. Di ba? Kasi ang may mga tao, ang pag-asa lang nila, ang doon. No? Ano? Kumain ng yellow corn, kaya nanilaw yung... ito ng yellow corn, kaya nanilaw. So, may mga tao ganun talaga, na ang kanilang bahagi, dito lang, sa buhay na ito. Diba? Kaya nga merong trabaho lang ng trabaho eh. Diba? Meron nga kinakalimutan. Trabaho muna. Ano sabi din sa, minsan nakikita natin sa mga sabi, sorry chicks, wala akong panahon dahil ang hanap ko ay pera. Meron ganun eh. Minsan may makikita tayong mga subject niyan eh, diba? Hindi ko hanap chicks, ang hanap ko ay pera. May mga ganyan. Kasi ang gusto talaga nila ay, ang buhay kasi nila nandito lang. Trabaho lang ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho. Yun lang ang gusto nila. Paglilingkod, wala. Yung pagkilala sa Diyos, wala. Kasi ang pag-asa nila, ang bahagi nila, nandito lang sa buhay. Tama? So, meron talagang mga ganon. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi sa Corinto 15:19, kung tayo, ganon din ang ating pag-asa, anong magiging kalagayan natin sa Diyos, mga kapatid? Alam mo, ang pag-asa din natin ay nasa buhay lang din natin. Diba? May Kristo nga tayo, pero ang pag-asa natin kay Kristo, katulad din itong mga taong ito na ang bahagi ay nasa buhay na ito. Yung ang kinahuhumalingan ay dito sa buhay na ito. Dapat ang kahumalingan natin, paglilingkod sa Diyos. Pag ganun din tayo, ano magiging kalagayan natin sa Diyos? Basa. Unang Korinto 15:19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Unang Korinto 15:19. Sabi diyan, tayo ang lalong kahabag-habag. Dito. Ito. Medyo malit. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinaka-kakawawa. Tama ba babasa na? Pinakakawawa. Tama, di ba? Pinakakawawa sa lahat ng tao. Pinakakawawa sa lahat ng mga tao. No? Ang hirap Tagalog. Okay, ano sabi doon? Sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa.
lalong kahabag-habag. Nahabag ka na sa pulube, wala kang doon, mas talo ka pa ron. Kapag Kristiyano ka na pero ang pag-asa mo kay Kristo, maasa ka sa Diyos, maasa kay Kristo. Lord, payamanin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Diba? Yung parang bata, Mami, bili mo akong pajero. Diba? Pajero agad. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, tayo yung pinaka kawawa. That is the superlative. Superlatibo po yung pansalita na yun. No? Wala nang tatalo doon. Wala nang hihigit yun. Kasi sabi ng Biblia, pinaka kawawa. Pag ang pag-asa mo na kay Kristo, pero dito lamang sa buhay nito. Kaya nga meron tayong kapatid, di ba? Sabi ng panalangin niya, amang Diyos, Diyos, bigyan niyo po kami ng maraming pera. Meron ganung kapatid na nalangin eh. Gusto niya malaman kung sino? Wag na. Just keep in our mind na lang. Meron bang ganun? Meron. May nananalangin, ganun pa eh. Lord, bigyan niyo po kami ng maraming pera. Pag ganun tayo na ang pinakakawawa. Diba? Nakakaawa na yung pulube, di po ba? Yung bulag, yung mga makikita natin yung mga nakita na ba kayong mga pulube na may sakit na, may yung mga paa, kinakain na ng sugat. Nakakita na ba kayo nun? Marami na sa Quiapo, sa mga simbahan ng Katoliko. Makikita niyo dyan, may mga sa kalsada. Yan, makikita niyo dyan. Nakakaawa. Makikita niyo mga balil, nakakaawa yun eh. Yung mga nabaliw na namumulot ng pagkain. Meron nga akong nakita doon. Saan ko ba nakita yun? Namimili pa siya kung ano yung kakainin niya. Ang dami eh. Balot sa plastic eh. Ang dami. Nakaupo siya, wala pang saplot yun. Nakaupo, nakaganon. Namimili pa siya ng kakainin. Ginaganon niya eh. Tapos tinitikman niya. Nakaganon pa. Nakakaawa ho ba yun? Nakakaawa. Nakakaawang tignan yun. Diba? Pero mas lalong nakakaawa tayo kung Kristiyano na tayo pero umaasa lamang tayo kay Kristo dahil lamang sa buhay na ito. Tayo na yung pinakakaawawa. Tama? Yung bang lagi iniisip mo, paano ba tayo yayaman? Paano ba tayo kikita ng malaki? Gusto ko kasi pag kumita, malaki agad. Tama ba? Kaya iba, kahit masama na, pinapasok pa rin. Kasi, kikita nga ng malaki. Diba? Pag ganun tayo na yung pinaka kawawa. Kasi ang pag-asa kay Kristo, andito lang. Sabi nga ni Kristo sa Lucas 21:15, Tignan ninyo, ang buhay ng isang tao ay hindi sa mga bagay na tinatangkilik niya. Minsan nakakalimutan natin eh. Diba? Magmasid tayo. Ang buhay ng tao ay hindi doon sa mga bagay na tinatangkilik niya. Yung masagana, hindi doon eh. Hindi tayo tinawag ni Kristo para sa ganung bagay. Kasi ang katunayan niya, sabi ni Job, yung mga ganyan, ginagawang yan eh. Talagang pag-asa eh, mga ganyang kayamanan. Job 31:24. Basahin po natin. 31:24. Kung aking pinapagingginto ang aking pag-asa, at sinabi ko, sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Siyempre, pag sinabing ginto, ibig sabihin yan, kayamanan. Well, di ba? Ang sabi ni Job, kung aking pinapagingginto ang aking pag-asa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Biro niyo. Kaya hindi kataka-taka si Kristo magtaka na sabihin niya sa mga tao, sabi sa Marcos 10:24, ganito. Marcos 10:24. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang
mga nagsisiasa ng mga kayamanan. Nagtaka yung mga alagad sa sinabi ni Kristo. Kasi nga naman, napakahirap pumasok ang taong umaasa sa mga kayamanan. Mahirap pumasok sa karya ng Diyos kapag ang pag-asa mo, puro kayamanan. Ang tiwala mo, nasa ginto. Ang tiwala mo, nasa kayamanan. Di ba? Kaya nga may mga tao, kayang-kayang bilhin ng buhay ng tao di ba? Pag mayaman, very sila? Confident. Kahit buhay, kaya nilang bayaran. Kaya kung pumatay na lang, magutos. Patayin mo yan, 10,000. Di ba? Ngayon, pababa ang buhay ng tao di ba? Sa tingin nyo, magkano binayad sa pagpatay kay Ninoy Aquino? Ha? Malaki pa yung 20 pesos sa panahon nila, di ba? Libo yun. Di ba? Pero may 20 pesos ka nung araw. Ano na yun milyon na yun sa kanila Di ba? Ngayon, bumababa ang buhay ng tao Di ba? Bumababa ang buhay ng tao. Kapi nga lang Di ba? Pwede na di ba? Tingnan yung mga babae niya. Gusto mo gusto mong, meron nga sa akin lumapit nagpapadyak ako sa South Fairway, brother. Nico. May lumapit sa akin, nagpapay ko, nagapang ako ng pasero May lumapit sa akin babae. Inanon ako. Well, tingin namang piso. Sabi ganyan. Kasi, piso lang pala binigyan ko. Sumunod, sabi niya, gusto mo ba ng mahirap banggitin no? Basta gano'n na yun. Mahirap banggitin yung sinabi niya kasi maraming bata rito Sabi ko, pasensya na, hindi may asawa ko Sabi mo gano'n. Oo nga, no? Sabi mo gano'n. Sabi ko, bakit mo na papayag may asawa ko? Diba? Merong gano'n, piso lang kapatid. Ipagpapalit mo sa ganong bagay. Piso, ang kape, magkano ang kape? 250 na yung sachet. 250, di ba? Plus yung 2 pisong asukal na tigdodos. O di 450 lang. Pero sa kanya, piso lang. Gusto mong malaman kung sino, pumunta tayo sa Fairway, gusto mo, brother Eddie. May mga ganun, bro. Diba yung pagpasar sa Fairway, gate. Una, pangalawa, yung pangatlong gate. Doon, pangatlong gate. Hindi doon sa may pitch 5, yung mayroong guardia, hindi doon. Pangatlong gate. Talagang tinuro Yung lumalapit na ganun halagang piso. Biro mo yun? Kasi, 15 pesos, centavos. 15 pesos. Nga, piso lang Inalok ako ng ganun Diba? Naalala ko nung bago pa lang akong salta sa Maynila, bagong salta lang ako, manonood ako ng Pinida, sa may papuntang Santa Cruz. Tinitingnan ko yung mga palabas. Basta maganda to Jackie Chan. Paborito ko si Jackie Chan noong araw Maya-maya may lumapit sa akin, gandang babae. Nakikita ko naturo kay Mrs. Gandang babae, maliit siya. Ganito ko lang. Basta hanggang dito ko lang sa mga panahon na yun. Pero ang gandang babae, mahaba ang buhok, lumapit sa akin. Kanya, Brad, gusto mo ba ng short time? Sabi ko, ay, hindi po. Pasok na ako dito sa sinihan. Siyempre, matatakotin pa ako nun bagong sa Maynila. Kasi, binilinan ako ng pinsang ko May mga ganun talaga. Lalapit talaga sa'yo. Sa ganung bagay lang. Konti lang. Diba? Konti lang yung ipapalit. Diba? Kasi, minsan, ang pag-asa nila, kayamanan. Kahit mali, kahit hindi maganda, kahit maling trabaho, gagawin nila para lang kumita ng salapi o ng pera. Kaya sabi ni Kristo, napakahirap
ang pumasok sa karya ng Diyos, yung mga nagsisiasa sa mga kayamanan. Kaya ni Solomon, di ba? Dalawa lang eh. Wag mo akong payamanin kasi pag pinayaman mo ko, baka sabihin ko, sino ang Diyos? Wag mo naman akong pahirapin, baka kasi pag naghirap ako, magnakaw naman ako. So dapat ano lang? Tama lang. Diba? Tama lang yung kumakain ka 3 beses sa isang araw with merienda, with midnight snack sa gabi, diba? At pag alas 6 ng madaling araw, babaong kakain ka, tama na yun. Diba? Okay na yun. Diba? Nakakabili ka ng cellphone, nakakabili ka ng laptop, okay na yun. Pero yung pa na dumami pa ang pera mo, maging mayamang, mapabilang ka sa mga high class na mga tao, ay wag na mga kapatid. Baka malimutan mo ang Diyos. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos doon mga kapatid. Tama? Sabihin natin sa katabi natin, maging satisfied ka na kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Kung baka nasa ano ka lang, medium level ka lang. Diba? Huwag na din sa high level. Okay? So, isa pa. Ano pa pag-asa ng mga ibang tao? Ruth 1:12. Basahin po natin ang Ruth 1:12. Basa. Ruth 1:12. Kayo'y magsibalik mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkakaanak man. Yan ay punto niya mga kapatid, yung sila Ruth at saka yung isa pa, no, sila Noemi, no? Kasi pinapalis si Noemi, bumalik na kayo sa inyong mga lupain. Diba? Kasi wala na yung mga anak niya, patay na eh. Diba? Minsan, ang pag-asa ng ibang tao, yung bang kapag nakapag-asawa at sila ay magkaroon ng anak. Diba? Minsan ganun eh, diba? Magpag-asawa nga, baka sakaling pag nag-asawa ako, magkaroon ako ng pag-asa sa mag-ahon sa akin sa hirap. O kaya naman, kung hindi naman yung aking asawa, pag nagkaanak kami, yung anak ko, baka sakaling siya yung mag-ahon sa amin sa kahirapan. Di ba? Kaya nga may mga ganung magulang eh. Kaya nga ako nag-asawa eh. Kaya nga ako nagkaanak para yung asawa ko, siya yung mag-ahon sa hirap sa akin eh. Di ba? Maalis ako sa pusaling ito. Di ba? May mga ganung mga tao na ang pag-asa nila, mag-asawa, makapagkaroon ng anak. Kaya nga naging mali ang pananaw nila sa buhay nila. Na kaya sila nag-asawa at nagkaanak kasi gusto nila yung anak nila o yung asawa nila, yun yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya nga, may mga payo mga magulang, di ba? Ang ina, di ba? Ano sabi? Mag-foreigner ka na lang, mag-asawa ka ng foreigner. Di ba? Foreigner. Di ba? Aanhin mo ang gwapo kung mahirap naman. Di ba? Walang pera. Di ba? Mas maganda na yung gwapo na, mayaman pa, mapera pa. Eh di natin muna yung 4 na M. Matandang mayaman, madaling mamatay. Meron yung kay Katonyo, ano yun? 4 na K. Ano yun? 4 na C. Ano yun? Car, ano na isa? Sino? No? Ay, yung kay Katonyo naman. Eh sa akin, yung pinakaluma na, 4 na M. Matandang mayaman, madaling mamatay. Pero tiyakin nyo muna na naipasa sa inyo yung kayamanan. Diba? Kung saaling gusto nyo mag-asawa ng gano'n. Diba? Sa panahon naman natin ngayon, sabi nila, mag-asawa ka na lang ng foreigner para sigurado tiyak. Kaya yung iba nag-aasawa ng mga Korean, diba? O yung mga Koreano, nag-aasawa ng Koreano. Diba? Nag-aasawa ng Japan.
Di ba? Nag-aasawa ko. Di ba? Sabi nga nila, may kalokohan nga eh, pangit lang. Sabi nila, kapag ang Hapon, kapag ang Pinoy, pag pumunta sa Japan, hanap trabaho. Yan ang sabi nila. Pero kapag ang Hapon, pupunta sa Pilipinas, ano hanap? Di ba? Oh. Magkaiba eh. Hello? Nandiyan na ba kayo mga kapatid? So may mga tao kahit mali na ang ginagawa, basta kumita ng pera kahit masama, kahit mali, kahit nakakalabag sa Diyos, okay lang para sa kanila. Di ba? Kasi yun ang kanilang gusto. Tama? May mga magulang na tinuturuan ng kanilang anak na mag-asawa na mga ganon para kumita ng pera, yumaman. Hindi nila alam na yung kayamanan na yun, hindi yung makapagliligtas pagdating ng araw. Say amen. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya huwag tayo maging focus doon. Kasi minsan, nakapokus tayo doon eh, di ba? Nakapokus tayo minsan doon eh. Kaya nga yung iba naman, hindi hinahanap ang pagiging mayaman at gwapo. Ang hinahanap naman, laki ng katawan. Parang Superman ha? Nagiging hipon naman daw. Diba? Huwag ganoon kapatid. Huwag tayo pumokus sa mga bagay dito sa lupa. Tatanda natin, hindi ka nilikha ng Diyos para makapag-asawa ka at magkaroon ka ng anak. Bahagi lang yan ang pagiging tao natin. Yung pagtatrabaho, bahagi lang yan. Diba? Pero ang main purpose ng Diyos, ano ka? Nilalang ka para kay Kristo, para sa mabubuting gawa. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos na malakas ko mga kapatid. Malinaw ba yun mga kapatid? So yung ibang pag-asa na ganung bakit, mga pag-asawa, makakaroon ng anak. Ano pa? Job 11:20. Basahin po natin. Job 11:20. Ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata, at mawawalan sila ng daang tatakasan, at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. May mga tao, ang kanilang pag-asa na lang, mamatay. Di ba? Kapag ang tao dumadanas, yung masamang tao, kapag dumadanas ng mga matitinding kahirapan, ng mga problema sa buhay, ang kanilang pag-asa, mamatay. Pagkalagot ng hininga. Kaya mga maraming tao, nagbibigti na lang di ba? Nabasted lang ng isang beses. Ano nang ginawa? Pagkalagot ng hininga. Di ba? Isang beses lang naman Di ba? Masakit ba yun yung mabasted? Paano ba mabasted? Kasi naranasan yun Kaya naranasan din naman. Masakit yun. Masakit po yun. Masakit yung mabasted Yung bang hahawakan mo yung baso, tas malalaglag, wala kang lakas. Lahat ng bagay na hawakan mo, wala kang lakas. Lahat na bumabagsak. Parang gusto mo mamatay. Ganun ang mga nakakaramdam ng pagkabasted Di ba? Nalilito sa buhay. Pag ikaw pala, masamang tao ka, at ang pag-asa mo na lang, pagkalagot ng ina, ibig sabihin, masamang tao ka. Yung bang pag dumadanas ka ng mga problema, sabi, ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata, at mawawalan sila ng daang atakasan. At ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Meron bang ganyan mga kapatid? Mga kapatid? Ang kanilang pag-asa na lang, mamatay na lang ako. Sabi nga ng kapatid ko, mamatay na nga lang siya, gusto pang pumatay. Yeah? May mga ganun tao. Ang Kristiyano dapat, hindi ganun ang pag-asa niya na malagutan na lang ako ng hininga. Hindi dapat ganun. Na total, basket naman ako kay sister, ganito di ba? Mabuti pa sa akin ang mamatay. Diba? Mayroong mga ganon.
Total, hindi naman kami magkakatuluyan. Mabuti pa sa akin mamatay. Di ba? Minsan mayroong ganun di ba? Hindi kami nagkatuluyan, napunta sa kabila. Wala nang halagang maglingkod sa Diyos. Hindi lang nagkatuluyan, wala nang halagang paglilingkod sa Diyos. Meron bang ganun, mga kapatid? Meron pa po manong ganito dito sa atin? Kamay natin. Sana wala na po. Ikaw kapatid, pag nagmahal ka, wag ganun ha. Hindi lang nagkatulo yan wala nang halaga paglilingkod sa Diyos. Ha? Wag nawang mangyari. Okay? Isa pa, Isaiah 31:1. Ano pa pag-asa ng iba? Basa. 31:1. Isaiah 31, verse 1. Sa aba nila na nagsisisulong sa Ehipto na nagsisilusong sa Ehipto na humihingi ng tulong at nagsisiasa sa mga kabayo at nagsisitiwala sa mga karo sapagkat marami at sa mga mangangabayo sapagkat mga totoong napakalakas. Ngunit hindi sila nagsisitiwala sa banal ng Israel o humahanap man ng Panginoon. Ang daw sabi? Ano pa pag-asa ng iba, mga kapatid? Ha? May mga tao humihingi ng tulong saan? Sa mga taga-Ehipto. Ano nila? Umaasa sila sa Ehipto. Bakit? Kasi maraming kabayo. Kasi ang Ehipto noon, malalakas sila. Tama? Kumbaga sa panahon natin, may mga tao ganon. Kung sino yung malakas, kung sino yung marami, di ba? Doon sila umaasa. Di ba? Parang sa reliyon, ganun din kung saan, dito ko, marami to Di ba? Dito ko, malakas tong reliyon na to. Di ba? Kinikilala ng presidente ito di ba? Lumuluhod pa nga So, meron ding mga ganong klaseng tao. Ang pag-asa nila, kung sino yung malakas, kung sino yung marami, doon sila tumitiwala. Doon sila umaasa. Diba? At hindi umaasa at tumitiwala sa Diyos. Totoo hindi? Diba meron ganon? Kaya nga minsan, tanong nila bakit? International ba religion nyo? Pambuong mundo na ba kayo? Yun ang tinatanong di ba? Ano ba yung, Iglesia ng Diyos kay Kristo sa Banal na Espiritu? International na ba kayo? Katulad na ba kayo kay Soriano? Katulad na ba kayo ng Saksi ni Jehovah? Katulad na ba kayo ng dating daan? Diba? Kukunti pa lang kayo dito ako sa marami. Marami na, malalakas pa. Diba? May pera pa. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Yun ang kanilang yun ang kanilang pag-asa. No, yun ang kanilang inaasahan. Marami at malalakas. Totoo naman, di ba? Kaya nga iba, kung sino yung malakas, kung sino yung marami, doon sila. Hello? Tayo, kukunti lang tayo, magbibilang tayo rito di ba? Sana naman mga kapatid, huwag ganon ang ating pag-asa. Hello? Tuloy. Kaya yung tanong ni Job, Brother Nico, may pag-asa pa ba ako o nasaan ang aking pag-asa? Pwede rin yung tanong, kung may pag-asa kayo, nakita nyo na ba yung pag-asa nyo? Salamat sa dalawa. Amen. Salamat sa tatlo. Kung nakita nyo na yung pag-asa nyo, nakita nyo ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Ano ba pag-asa natin? Mga kapatid. Basahin natin ang Job 4:6. 4:6 ng Job. Job 4:6. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala?
at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Ano po ang dapat nating pag-asa, mga kapatid? Yun, sabi ni Job, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? At ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Hello? Dapat yun ang pag-asa natin. Alin? Yung pagtatapat ng ating lakad. Na kahit walang ministro, walang kapatid, dapat habang lumalakad ka, yung paglakad mo tapat. Kahit pa sabihin mong maraming kaibigan, inimbitahan ka, kahit pa sabihin mong ang kaharap mo ay inuman, pero nakaharap ka lang, pero hindi ka umiinom ng alak at hindi ka naglalasing, hindi ka naninigarilyo, di ba? Kasi pakikisamahan mo nga di ba? Dapat tapat pa rin ang iyong lakad. Dahil alam mo, yun yung pag-asa mo. Say amen. Di ba? Kahit saan tayo naman, sabi ni Pablo, malaya naman tayo sa lahat ng mga tao tama? Pero hindi ibig sabihin nun, na malaya kang gumawa ng kabalbalan, ng kalokohan, di ba? Ng kasamaan, na kapag ang kasama mo ay kapag nagsiswimming, naka bra at panty lang, ikaw din ganun na rin. Di ba? Hello. Kaya naman, kung ang mga kasama mo, liberated, nakakapag nagsiswimming, walang saplo, ikaw rin, hindi ka na rin magsasaplo. Diba? Meron ganun sa Amerika Diba? Yung talagang naked, at yung naked talaga, walang saplo. Pero bawal mo nga lang hipuin yun. Minsan, pag nakapunta ako doon, ikukwento ko sila. Okay. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Masyado kayong malungkot Naintindihan nyo ba mga kapatid? Kasi pag-aasa mo, pagtatapat ng iyong lakad. Diba? Kahit nasa trabaho ka, diba? Kahit nasa trabaho ka, ano man ang ginagawa mo, dapat tapat ka pa rin sa iyong mga lakad. Kasi yun ang iyong pag-asa. Say amen. So nakita na natin kung ano yung isa nating pag-asa, mga kapatid, yung pagtatapat ng ating mga lakad. Diba? Kahit ano ginagawa mo, diba? Kahit may sabi nga may mga kapatid nga tayo sa mga lumang panahon, diba? Isang iglesia, diba? Nasa tahanan sa ni Satanas diba? Sa Apokalipsis diba? Anong iglesia 'yon? Nasa luklukan ni Satanas ba ang gamit doon? Mahirap yun, ibang lahat ng nasa paligid mo, makakampon ni Satanas. Yung doon nga lang sa amin sa bahay, sabi niya talaga, demonyo siya wala ka nang magagawa sa akin. Demonyo ko anak ko ng demonyo Mahirap yun. Yung isa pa lang yun Pero may mga Kristiyano, talagang ang buong paligid niya, puro kampon ni Satanas. Ang hirap ng kalagayan mga kapatid. Diba? Minsan nga, kahit nga tayo, mga Kristiyano isa-isang bahay nagkakaroon pa tayo ng problema. Yung pang malagay ka sa luklukan ni Satanas, sa lugar ni Satanas, matindi yun. Napakatindi ng pagdoon ka nilagay. Kumbaga, ipalagay muna ang iyong sarili na nasa isang bayang ka, ang puro kasama mo, puro zombie. Ikaw lang ang tao. Sabiro mo yun. Saan ka pupunta doon? Diba? Hirap nun, mga kapatid. Hello? Kaya dapat, kung alam mo ang pag-asa mo at nakita mo may pag-asa ka, nakita mo pag-asa mo, at alam mo ang pag-asa mo, at ang isa mong pag-asa, pagtatapat ng iyong mga lakad. Say amen. Malinaw ba yan mga kapatid? Isa pa, unang Tesalonica 2:19. Ano pa ang pag-asa natin habang tayo po mga kapatid ay nabubuhay? Unang Tesalonica 2:19. Unang Tesalonica 2:19.
Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito? Sabi ni Apostol Pablo, ano pa raw po ang ating pag-asa habang tayo po'y nabubuhay? Malinaw sabi ni Pablo, di po ba? Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Tanong yun eh. Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito? Ang sabi ni Apostol Pablo, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ano ba ang ating pag-asa? Hindi ba ang ating pag-asa na kung sino yung kasama mo rito, ay siya mo rin kasama roon? Di po ba? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Ganun ba ang pag-asa natin? No? O kami lang ang umaasa na tayo magkakasama rito, dapat pagdating din ni Kristo, pagdating din sa buhay na walang hanggan, ano rin? Tayo din ang magkikita. Diba? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Dapat yun yung ating yun yung ating pag-asa eh. Tayo magkakasama, pagdating ni Kristo, magkikita rin tayo sa kanyang harapan. Diba? Ang ganda nun, no? Hindi mo akalain. Oh, Sister Rachel. Diba? Halimbawa lang, pag ewang-gewang mo sa lupa, pero mantakin mo, naligtas ka pa. Diba? Halimbawa lang, sister. Diba? Ang laking tuwa nun, diba? Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Ay ba? Brother Henry! Oh! Di ba't slowly taw ka roon? Mantakin mo, naligtas ka rin. Ang laking tuwa nun, mga kapatid, di ba? Halimbawa, kapatid, di ba? Oh! Ang tigas-tigas ang ulo mo sa lupa. Akalain mo, naligtas ka pa rin. Nakakatuwa naman, di ba? Ang laking tuwa nun, kapatid. Hindi mo akalain, di ba? Napakasarap nun. Diba? Napakasarap nun, mga kapatid. Yun ang katuwaan natin eh. Yun yung pag-asa natin na kahit ganito katigas ang ulo ng isang kapatid, ang masarap pa rin sa makita sa harap ng Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos yun, mga kapatid. Diba? Masarap yun. Na kahit minsan kahit kami, di ba? Minsan kahit mga ministro, nagbubuntong hininga eh. Ano bang itong mga kapatid natin ito? Di ba? Kahit anong pangaral, pangikayat, ang tigas-tigas pa rin ng ulo pagdating sa ganitong bagay. Di ba? Pero, pag nagkita-kita naman tayo, mga kapatid, nakakatuwa po, mga kapatid. Napakalaking katuwa niya, sabi ni Apostol Pablo. Diba? Sabi niya, ano ang aming pag-asa? O katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin? Yun ang ating katuwaan. Dapat ganun din yung, dapat ganun din yung katuwaan nyo. Na makita nyo po. Na yung mga ministro. Ako po, salamat naman. Nandito yung aming makulit na ministro. Nagbinabantayan kami sa mga chat-chat at saka sa mga ang tawag doon, internet. Diba? Pakalayan mo yung naligtas ka, brother. Eh, ikaw yung lagi namin taga-sumbong. Hello, dyan ba kayo mga kapatid? Amen. Dapat ganun, dapat ang ating pag-asa. Tama? Makita natin ang isa't isa sa harapan ng ating Panginoon pagdating ng araw. Say amen. Ayaw nyo ba kami makita? Ayaw nyo ba tayong magkita, mga kapatid? Diba? Huwag kang matuwa kung alimbawa nakita mo barkada mo, hindi mo naman kasama yan eh. Diba? Pagdating sa buhay na walangan, hindi mo naman kasama yan eh. Mga kamag-anak mong ayaw sumama sa paglilingkod sa Diyos, hindi naman sila ang makakasama mo pagdating kay Kristo eh. Ang makakasama mo, itong makukulit na ito. Say amen.
Palakpakan natin ang Diyos pa, mga kapatid. Di ba? Yan ang makakasama natin ng araw. Isa pa. Ano pa pag-asa natin? Jeremiah 29:11. 29:11 ng Jeremias. Jeremias 29, verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ano daw sabi ng Diyos? Ano daw iniisip ng Diyos para sa atin? Bigyan tayo ng ano? Pag-asa sa huling wakas. Malinaw yun, di ba? Ganda ng iniisip ng Diyos sa atin, no? Sabi niya, nalalaman ko mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nakita na ba natin ang wakas, kapatid? Maganda yun eh. Kaya sa huling wakas natin, wakas ng buhay natin, wakas ng paglilingkod natin, o wakas ng sanlibutan, makita natin, meron tayong pag-asa. Diba? Binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos sa huling wakas. Yan. Sabi nga ni Pablo sa Gawa 24:15, sabi, basa. Gawa 24:15. Na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila, na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Ano ba yung huling wakas natin, mga kapatid? Sabi ni Pablo, na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila, na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Yun yung huling wakas natin eh. Diba? Yun yung pag-asa natin sa Diyos na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng ganap at ng hindi ganap. Sabi pa ni Pablo kay Tito sa 3:7, ganito. Tito 3:7. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Asa sa buhay na walang hanggan. Di ba natin nakikita yung huling wakas natin, mga kapatid? Ang huling wakas natin, may pagkabuhay na maguli. Merong buhay na walang hanggan. Hello? Dapat yun ang pag-asa natin. Di ba? Na tayo merong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Ganap. Mapabilang tayo sa pagkabuhay na maguli ng ganap. Hindi doon sa hindi ganap. Okay, baka siguro kaya tayo pag-ewang-gewang, no? At mabagal, no? Mabagal sa pagtupad, pagsunod sa Diyos. Baka wala na tayong pag-asa. Diba? Baka nagtatanong ka rin sa sarili mo, nasan nga ba ang aking pag-asa? Ano ang aking pag-asa? Hindi ko na makita ang aking pag-asa. Yung pag hindi mo na nakita pag-asa. Diba? Tayo nga kapag nag-apply tayo, diba? Pag nag-apply tayo, at kapag nakapasa tayo sa exam, nakikita mo na diba? Uy, may pag-asa ako. Diba? I see it clearly na may pag-asa ako, nakapasa ako diba? Pag nanliligaw ka, diba? Kapag tinanggap yung regalo mo ng na alataris, diba? Nakita mo, uy, may pag-asa ako, tinanggap yung alataris. Diba? Hello? Susunod na yung bayabas na hilaw. Nakikita natin na may pag-asa. So tayo ganun din Nakita natin may pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan, may pag-asa tayo sa pagkabuhay na maguli.
Tama? Meron tayong pag-asa sa huling wakas. So, huwag natin dapat kalimutan yon. Ano pa? Colosas 1:5. Basa. Colossus 1:5. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Pag-asa na natataan para sa inyo sa langit. Ano ba yung natataan? Ha? Naka-ready, naka-reserve na, di ba? Nakalaan. Tingnan mo, oh. May pag-asa ka na. Kaya nga sabi, di ba ni Kristo sa paksa natin, meron na tayong inihanda si Kristo, meron na siyang inihandang dakong kalalagyan. Prepared na yon. Inihanda na yon para sa iyo. Yun yung pag-asa mo. Nakalaan yon para sa langit. Di ba? Kumbaga, meron ka ng kwarto doon, meron ka ng bahay doon. Huwag mo lang sasayangin dito. Di ba? Naka-ready na yun eh. Baka sa konting piso lang, di ba? Sa konting piso lang, mawalan ka ng kwarto sa langit. Nakalaan ka na para sa langit eh. Hindi ka nakalaan para sa impyerno. Di ba? Magaling sa ka. Hindi ka para kay Satanas. Say amen. Sabihin nga natin sa katabi natin, hindi ka nakalaan para kay Satanas. Nakalaan tayo para sa langit. Tama? Malinaw yung mga. Sabi ni Pablo, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan, Ebanghelyo. Huwag mo lang sasayangin. Diba? Meron ka ng, kung rito sa Pilipinas, diba? Pag nag-abel ka sa Adida, meron ka ng, ano yun? Meron ka ng bungalow. Bungalow tawag doon eh, diba? Tama ba? Bungalow ang tawag doon. Oo, yung sa Adida, diba? Ang tawag doon? Ang tawag doon? Kondo, yun. Meron ka ng kondo. Huwag mo lang lagyan ng N. Kondo. Okay, wag mo lang yung. Huwag mo lang lagyan ng N. Oh, yung kondo, huwag mo lang lagyan ng N. May kondo ka na sa langit eh. Tama ba, Brother Mike? Ay, Brother Nico, diba? May kondo ka na sa Diyos. Mayroon ka ng mansion. Diba? Huwag mo lang sisirain dito. Kasi naka-ready na yun eh. Diba? Naka-ready na yun eh. Nagpatuloy-tuloy ka sa pag-ewang-gewang mo dito sa paglilingkod sa Diyos, eh, yung inilaan para sa iyo sana, mapunta sa iba. Diba? Katulad mo, alam mo, Mayan. Ito ba yung inanak ko, Brother Jenny? Ito ba? Parang lumiit yata. Parang hindi lumaki. Baka mamaya, itong batang ito, wala pa para sa kanya, mapunta yun sa iyo para sa kanya. Diba? Baka walang ka ng pangagiro. Kasi, pag-ewang-gewang tayo. Kumbaga, meron lang tayo isang parte sa ating katawan na hindi natin kayang supilin. Diba? Tama? Yung usok, hindi mo kayang pigilin yun eh. Diba? Gustong-gusto mo maglingkod sa Diyos, pero yung usok, ayaw mong tanggalin sa ilong mo. Diba? Hello? Andiyan ba mga kapatid? Tapos natin, sabi ni Pablo, diba? Huwag mong, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sino mang gumiba, gigibain siya ng Diyos. Kasi ginigiba mo eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa mga taga-Cavite, kung meron nagsasabing doktor, nasasabihin sa atin, yung sigarilyo ay makakabuti sa katawan ng tao, ididimanda natin yun. Walang magpapayo ng gano'n na manigarilyo kasi mabuti sa katawan yan. Diba? Maglasing ka, makabuti sa katawan yan. Diba? Hello? Ano ba kayo mga kapatid? Kung makikita nyo nga lang yung baga doon sa pumunta kayo sa RYTA, ITA,
yung itsura ng merong cancer sa baga. Di ba? Mandidiri ka, natakot ka eh. Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Baka nang dahil lang sa sigarilyo, mawalan ka ng bahay sa langit. Di ba? O kaya naman, maging mamamayan sa langit, mawala pa yun. Baka pati yung pagiging mamamayan sa langit, mawala pa yun. Wala ka na ng bahay sa langit, baka pati yung pagiging mamamayan sa langit, mawala pa yun sa'yo. Okay. Diba? Sayang mga kapatid. Sabi mo nga, kahit nakabantay na lang ako ng pinturo, no? Diba? Yung gwardiya ka lang, okay na yun. O kaya maging mamamayan lang. Ayos na yun. Huwag nang makasama sa kabinete ni Kristo. Okay na yun. Diba? Hello? Masarap yun, ha? Kaya nga yung panaginip ko na lumilipat, napakalawak na lugar na walang katapusan. Napakaganda eh. Sana nga mangyari yun. No? Nakita ko, hindi ko lang makita ang lubos kung sino-sino yung kasama. Talagang umangat mula sa libingan, nag-angatan tayo. Hindi ko lang makita kung sino-sino yung mga mukha. Nag-angatan talaga tayo. Magandang pangitain nun, mga kapatid. Huwag lang natin sayangin. Nangingila ko tayo. Hello? Huwag lang natin sayangin natin tayo sa bubuhan. Kasi pwede tayong pwede tayong bumaliktad, bagay tama? Okay? Paano? Kung mayroon tayo ng ganitong pag-asa, ano ang dapat nating ginagawa? Okay? Ginagawa. O kaya naman, kung hindi mo pa ginagawa, gawin natin. Tama? Let's do it. Sabi nga ni nung dating DOH, di ba? Let's do it. Di ba? Una, sa Colossus 1:23, may pag-asa ka na eh. Di ba? Nakita mo yung pag-asa mo, alam mo na yung pag-asa mo. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Basa, Colossus 1:23. Colossus 1:23. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig nyo. Huwag hayaang mawala yung pag-asa. Diba? Dito sabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo. Ibang stationary ka lang. Hindi yung iba yung stationary, di ba? Kaysa doon sa stationary. Yung NA, di ba? Tama. Pares lang ba yan? Pares lang ba spelling? Hindi. Same spelling ba yan, sister? Oo, yung stationary sa stationary. Magkaiba yung A yung isa, di ba? Yung isa naman. Magkaiba po yun. Yung stationary, yun yung stay ka lang, steady ka lang. Pero yung stationary, yung E, yung sinusulatan, di ba? Magkaiba lang yun. E at saka A lang kaiba nun. Di ba? Dapat stationary ka lang. Dapat di ka makilos, di ba? Kahit nandyan si Satanas, kahit nandyan ang tukso, ang ganda, ang gwapo, ang laki ng katawan, ang sexy, huwag ka dapat makilos sa pag-asa. Di ba? Malaki problema, nawalan ka ng piso, hinahanap mo, hindi mo makita, huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mong hayaang mawala ang pag-asa mo. Diba? Hindi ka nagkaka-girlfriend, hindi ka nagkaka-boyfriend, huwag kang mawala ng pag-asa. Diba? Huwag mong hayaan na makilos yung pag-asa mo sa Ebanghelyo. Diba? Pupunta ka ng ibang bansa, maiiwan sa, okay lang yun. Mayroon namang Skype. Diba? Huwag kang mawala ng pag-asa. O pag yumaman ka, may pera ka, di punta ka uli rito. Di ba? Tama ba, sis? Balik ka uli dito. Ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang makikilos. Yun ang dapat ginagawa natin. Kung hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo na. Dapat ka lang? Stay ka lang. Di ba? Kumbaga parang may malaking aso dyan. Oo, stay ka lang. Huwag kang tatakbo. Huwag kang kumilos. Hindi ka naman kakagatin yan eh. Di ba?
Tama ba? Yung araw bubuyog, yung bubuyog pala, sabi din sa Barney, para hindi ka kagatin, pag pumunta, huwag kang mag-iingay at huwag kang kikilos. Hindi kanya gagalaw, hindi kanya kakagatin. Yun ang sabi sa Barney. Yung pala yun, kaya pala, kasi nakagat na ako niyan sa mata, lumaki yung mata ko kumanon nambaga Meron. Yung baklang. Okay. So, dapat ano ka lang? Meron pa yun yung constant. Sabi sa math, di ba? Sa math, constant. Di ba? Consistent. Sabi nga ni Paulo Contis. Di ba? Consistent. Di ba? Dapat constant lang tayo kahit anong mangyari. Kumbaga parang patay. Diba? Pagpatay kasi ang tao, kahit ano nangyayari sa mundo, nagkakagulo, nagkakagera, naglalaban ng bansa, laban sa bansa, bumabagsak ang bomba, wala silang kinalaman. Andun lang sila, stay lang sila. Parang gano'n lang din. Diba? Kahit marami nagagalit sa iyo, okay lang yun. Diba? Kahit nabasted ka, okay lang yun. Hindi lang naman ikaw. Si Sakuragi nga, 100 mahigit Diba? Okay lang yun. Okay? Ano pa dapat nating gawin o ginagawa? Hebreo 6:10. Hebreo 6:11. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan nyo. So, masigasig, sabi sa mababaw na sali. Sabi niya, at ninanasa namin ng bawat isa sa inyo. Kasama ako doon? Sama kayo. Sama-sama tayo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi diyan, at ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. May binabanggit si Pablo Alin? Sabi, magpakita ng gayon ding sikap. Ano yung gayon ding sikap? Sa GIS. Ano ba yun? Ano ba yung sa GIS? Ano ba yung tungkol sa GIS? Sabi, sapagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipag lingkod kayo. Dalawa Diba? Dalawa yon. Gawa at pag-ibig na ipinakita natin sa Diyos at paglilingkod doon sa mga kapatid o doon sa mga banal. Say amen. Dapat magpakita tayo ng sikap. Diba? Yung ganong klaseng paglilingkod, yung ganong klaseng pag-ibig sa Diyos. Hindi yung, kaya ka lang umiibig sa Diyos kasi may pakinabang ka sa Diyos. Diba? Kahit wala kang mapakinabang sa Diyos, sa buhay na ito, ang importante, mahal mo ang Diyos. Tama? At naglilingkod ka sa kanyang mga banal. Hello? Dito po kayo, pasok muna kayo. Atras po ng konti. Ay, abante ng konti. Itong sabi dyan, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Diba? Sabi nga dati, diba? Baka kape man lang, hindi nyo may paglingkod yung mga ministro nyo. O kaya naman, kasi yung kape, sa kay brother dyan Sa patis, baka hindi nyo may paglingkod sa patis. Diba? Hindi man lang maalok ng patis. Diba? Ano bang dahil sa patis, may mga ministrong nagkakaroon ng problema dyan. Diba? Brother, patis po kayo. Huwag nyo lang sasabihin, may patis kayo. Huwag yun. Diba? So, dapat magpakita tayo ng gayong ding, sika. Tama? Bakit ba meron kang martis dyan, di mo man lang maalok si brother Joe. Bro. Ano kayo? Ano yun? Bro, martis gusto nyo? Sige, bili kayo.
Baka ganun yun eh, no? Ikaw ba gusto mo? Para si Big Soto. Ano ba, gusto mo ba talaga? Topo. O sige, bumili ka. Hello, andyan na ba kayo mga kapatid? So, isa pa yun, no? Dalawa na. Pangatlo, Hebreo 10:23. Hebreo 10:23. Magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Yun lang mga kapatid eh. Ang Diyos nangako, hindi siya katulad ng tao, pag nangako, pako. Diba? Hindi yan katulad natin na pag sinabi natin, sige pupunta ako, pero hindi naman pala pupunta. Diba? May mga ganun eh, diba? Sige, darating ako, pero hindi naman darating, diba? Sis, punta ka rito. Diba? O sige, pupunta ako. Pero pag wala, o sis, nasa nga? Andito na po ako sa bahay. Diba? Nakalimutan na. Ang Diyos sabi, tapat na nangako. Kaya sabi niya, sa 10:23 ng Hebreo, na ating ingatang matibay. Sabi doon, magpakatatag, huwag mag-alinlangan. Yun ang alaban eh. Yung kapag nagkaroon ka ng doubt, pag nagkaroon ka ng alinlangan, dun sa pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Pag nawala yung pag-asa mo sa pagkabuhay na maguli, at di ka na naniniwala, wala namang pagkabuhay na maguli. Ay, naku, para kang sabi sa iyo. Diba? Para kang walang Diyos. Eh, wala namang pagkabuhay na maguli. Sandali, nananampalataya may pagkabuhay na maguli. Ngayon, ang faith mo na, wala nang pagkabuhay na maguli. Dapat huwag kang mag-alinlangan. Kasi matibay yung matibay yung sample eh, di ba? Matibay na yung sample, at the same time, yung nagsalita, katiwa-tiwala. Very trustworthy ba tawag doon? Very na, no? Trustworthy. Diba? Katiwa-tiwala yung nangako eh. Pag sinabi may pagkabuhay na mugli, may pagkabuhay na mugli. Huwag kang mag-alinlangan doon. Bakit? Kasi mayroong sample. Diba? At yun ay walang iba kundi si Jesus. Say amen. Palakpakan natin ng Diyos mga kapatid. Ngayon, hindi rin tayo masyadong nagmamasid sa mga bagay na binibili natin. Diba? Pag ikaw, bumili ka ng cellphone, ano yung binibili mo? Ah, maganda to. Ano to eh? Oh, magandang cellphone to. Tatak. Tatak. Tatakbuhin. Diba? Kaya nga ka bumibili kasi tiwala ka eh, diba? Ay mo, ano to? Acer. Diba? Kaya binibili mo. Kasi may tiwala ka. Na matibay to, maayos to, maaasahan. Ganun din ang tapat ng Diyos. Sinabi may pagkabuhay na maguli ng ganap at di ganap. Huwag kang mag-alinlangan doon. Manatili may pag-asa doon sa pagkabuhay na maguli. Say amen. May buhay na walang hanggan. Tama? Dapat maniwala ka ron. Huwag kang mag-alinlangan doon. Huwag kang magkaroon ng doubt doon. Tama? Kasi nakita mo na eh, ang buhay natin dito, natatapos. Tama? Ang Diyos walang katapusan. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Isa pa, 1 Pedro 1:13. 1 Peter 1:13. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng pagkapahayag ni Jesucristo. Ang daw sabi ni Apostol Pedro, inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Dapat may ilagak nating lubos. Diba? Bigkisan natin yung ating isip. Kung yung isip natin nagkakaroon ng alinlangan, bigkisan mo yan. Diba may paksa tayo dun sa bigkis ni John the Baptist, diba? Pati isip natin, bigkisan natin. Baka mamaya yung isip natin, nag-iisip ng hindi na tama. Tama? Ayusin natin yan. Diba? Ilagak natin lubos yung biyayang dadalhin sa atin ni Kristo kapag siya ay nahayag. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Isipin mo na lang di ba? Ilagak mo lang doon.
Kumbaga, mag-focus ka. Kung ano yung biyayang dadalhin sa'yo ng Diyos, kung ano yung gagawin ni Kristo pag dumating siya. Kung ano yung ibibigay. Barkada mo, ibibigay lang yan, alak, tema, diba? Panandali ang aliw, panandali ang sarap, diba? Pag nagkaroon ka ng problema, pag na-trouble ka, iiwan ka rin yan. Tama? Yan ang dadalhin sa inyo niya. Alak, inom ka ng inom ng alak, ano dala ng alak? Panggugulo, diba? Marami na tayong nakita niyan eh. Dala ng sigarilyo, cancer, diba? Ano pa? Dala ng masamang barkada, ano? Iwalay sa mabuting ugali. Nakita mo na eh. Dapat tingnan natin yung biyayang dadalhin ni Kristo kapag siya ay nahaya. Diba? Ang daming magandang dadalhin ni Kristo. Tama? Pangit ka. Pagdating ni Kristo, magiging ka na. Same. Diba? Butas-butas ang mukha natin. Pagdating ni Kristo, makinis lahat yan. Diba? Ha? Mag-game ni kapatid na hindi. Diba? Tama ba? Ang dami. Pag inisa-isa natin yon, kulang pa ang buong isang taon para sa inyo yung biyayang dadalhin sa atin ni Kristo. Katawan mo nabubulok, pagdating ni Kristo, hindi na yan bubulok kasi babaguhin na yan. Tama? Napakadami mga kapatid. Huwag lang tayong mag-alinlangan. Bigkisan natin yung isip natin. Diba? Kapag nag-iisip ng hindi tama, bigkisan mo. Awatin mo. Diba? Sabi nga sa paksa natin, dapat napipigil natin yung ating diwa. Kung ano yung iniisip natin. Okay? Malinaw ba yan mga kapatid? Napakaganda ng Hopes of Life ng Kasliig. Diba? Parang magkano no? Una, Persuasion of Brewing. Ngayon, Hopes of Life. Ano sila? Magka-opposite. Kaya yung tanong ni Job, nasaan ang aking pag-asa? Nasaan mga kapatid? Nasa Diyos. Nasa itaas. Nasa lahat. Na kay Kristo. Makikita ho ba nating malinaw? Palakpakan po natin ang Diyos mga kapatid. Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid at sana lahat tayo meron ng pag-asa. Okay? Kung wala pa, ito.